Dear Papa Dudut, naranasan nyo na bang problemahin kung paano kayo purihin ng mga tao sa paligid ninyo? Kung paano nila kayo nilagay sa pedestal dahil para sa kanila kayo na ang pinakaangat sa lahat? Ako po ay oo, Papa Dudut. Ako nga pala si Colleen, 30 years old at may kinalaman ito sa aking pamilya. Lalo na sa aking mga magulang na ang taas lagi ng tingin sa akin. Alam niyo ba kung ano yung sinasabi na Golden Child Syndrome? Yun yung tingin sa iyo ng iyong mga magulang na exceptional ka sa lahat ng bagay. Kumbaga'y perpekto ka sa paningin nila dahil hindi sila nakakakita ng mali sa iyo. Lahat ng gusto at pangarap nila para sa iyo ay natupad mo. Isa itong panalo sa mga magulang. Pero sa mga anak na tulad ko ay isa itong parusa, Papa Dudut. Dito iikot ang aking kwento, Papa Dudut at mga kabarangay. At sana sa pagbabahagi ko ng aking kwento ay may matutunan hindi lamang ang mga anak kundi pati na rin ang mga magulang. Lalo na sana ang mga magulang. Dalawa lang kaming magkapatid sa pamilya, ako ang bunso habang ang kuya Nilo ko naman ang panganay. Mas matanda lamang siya ng 1 taon sa akin. Dahil ako nga ang golden child sa pamilya ay nasa panig ko lagi noon ang mga magulang ko. Naubusan ng atensyon ang kuya Nilo ko dahil laging nasa akin ang mga mata ng mga magulang ko. Wala silang ibang nakita sa akin kundi ang magagandang bagay, Papa Dudut. Pagdating naman sa aking kuya Nilo ay kabaliktaran ang lahat. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Pero pinaramdam din sa akin ng mga magulang ko na hindi ko namang kasalanan kung laging kulelat ang kuya ko sa lahat ng bagay. Hindi ko nagawang ipagtanggol ang kuya ko dahil natatakot din akong sumagot sa mga magulang ko. Hindi kasi ako nasanay na kumokontra sa mga sinasabi nila. Malaki ang naging respeto ko sa mga magulang ko pero habang tumatagal, parang gusto ko nang baguhin ang pakikitungo ko sa kanila, Papa Dudut. Colleen, pakiabot mo naman yung kanin sa tatay mo. Sige po. Tay, kanin po. Salamat, Colleen. Oh, sino pang gusto ng kanin sa inyo? Kuya Nilo, kanin pa? Huwag mo nang bigyan ng kanin ng kuya mo. Hirap na nga maglakad yan, bigat ng tiyan eh. Ay, paabot na lang tubig, Colleen. Pangtunaw ng taba sa tiyan. Hindi tubig ang solusyon sa taba. Ehersisyo at pagtigil sa bisyo. Eto na naman tayo. Ano sabi mo? Ang sabi ko po, Nay, Tay. May trabaho na po pala ako. Talaga? Ang bilis mo namang makahanap ng trabaho. Last week ka lang yata nag-resign sa dati mo pinapasukan ah. Magdududa ka pa ba sa kakayanan ng anak mong yan? Alam mo namang magaling si Colleen. Matagal na nga ang 1 linggo sa paghahanap ng trabaho sa kanya eh. Congrats anak. Akala ko magpapahinga ka pa. Magpapahinga muna sana ako. Kaya lang inoffer sa akin ng kabatch ko yung trabaho. Naisip ko sayang naman kung tatanggihan ko. Tsaka sinubukan ko lang naman baka sakaling umubra. Tinanggap po ako. Sayang naman po kung hindi ko itutuloy. Ay, mabuti pa itong si Colleen. Hindi pa petiks-petiks lang sa buhay. hindi katulad ko, no? Narinig kita. Kung bubulong ka, hinaan mo pa. Sino ba nagsabing bumubulong ako? Anay, mas mataas po ang sahod kumpara sa dati kong trabaho. Tsaka mas maganda pa ang mga benefits. Hindi na matanggal ang ngiti ko. Parang nabusog na ako sa binalita mo. Kunin niyo na nga itong kanin sa plato ko. Ayoko na palang kumain. Solved na ako eh. Ang tatay talaga. Masaya ako para sa iyo, Colleen. Hindi naman ako nagulat na ang ganyang klaseng trabaho ang makukuha mo. Ikaw pa ba? Napakagaling mo sa lahat ng bagay. Wala kang kakompetensya sa galing. Si nanay naman, nahawa na rin sa pagiging bolero ni tatay. Ay, ano bang pangbubola? Totoo ang sinasabi namin ng tatay mo. Mula pagkabata, nakita na namin ang potensyal mo. Kaya nga ikaw ang ipinasok namin sa private school at hindi... Ako. Tama naman ang desisyon namin ng tatay mo, di ba Nilo? Ni hindi mo nga tinapos ang kolehiyo.
Mabuti na lang at una pa lang pinakita mo nang wala kaming mapapala sa'yo. Nay! Oy, bakit? Wala naman akong sinasabing masama ah. Masaya pa nga ako dahil isa lang ang kinailangan naming patapusin ng pag-aaral. Eh di guminhawa ang mga bulsa namin ng tatay nyo. May natipid pa kami para sa retirement namin. Eh di thank you pala sa akin. Thank you talaga sa kahinaan ng ulo at diskarte mo. Ipagpatuloy mo yan. Mas lalo ko nabusog sa pagtatalo niyo mag-ina. Kahit tubig, ayoko na. Busog na rin ako sa bunganga ni nanay. Lalabas muna ako. Sandali, Kuya Nilo. Huwag mong sabihing busog ka na rin. Parang hindi pa kasi. Mukhang gutom at uhaw ka pa sa mga papuri ni nanay. Kuya, hindi naman... Hayaan mo siyang dumakdakulin. Gutom lang yan sa atensyon. Pagkatapos mong kumain, ipagtitimpla kita ng kape at bibili ako ng ensaymada. Kwentuhan mo kami ng tatay mo sa bago mong trabaho. Hindi ko nagawang ipakita ang sigla ko sa magulang ko habang nagkukwento tungkol sa bagong trabaho ko. Nalungkot ako sa sinapit ng naging usapan naming pamilya. Inasahan kong magiging masaya kami ng araw na yon pero nabaliktad ang mga nangyari. Hindi naman nakahalata ang mga magulang ko at nakinig lamang sila sa akin habang nagkukwento ako tungkol sa trabaho ko. Nakafocus sila sa akin at parabang walang nangyaring tensyon sa pagitan nila at kay Kuya Nilo. Nasanay na nga siguro silang maliitin si Kuya Nilo Papadudut. Doon ako mas lalong nalungkot dahil sarili nilang anak ang pinagkakaitan nila ng pagmamahal at binibigyan ng kagaspangan ng ugali. Kaya hindi ko rin masisi noon si Kuya Nilo kung bakit lumayo ang loob niya sa aming lahat. Kahit ako ay dinamay niya sa alitan nila ng mga magulang namin. Naiintindihan ko naman siya dahil nga sa tuwing kinukumpara ako sa kanya ng mga magulang namin ay lagi siyang nasa ibaba at ako lagi ang nasa itaas. Hindi ko naman kontrolado ang mga utak at bibig ni nanay at tatay kaya wala rin akong magawa sa sitwasyon ng aming pamilya. Hindi ko rin naman kayang manindigan noon para kay Kuya Nilo dahil ayokong kalabanin ang mga magulang ko. Lagi akong may nakatagong takot sa puso ko kapag ang mga magulang ko na ang pinag-uusapan. Hindi ko sila kayang makitang madismaya dahil nakasanayan kong makita silang proud sa mga ginagawa ko. Kaya nga siguro buong buhay ko ay wala akong ibang ginawa kundi ang habulin ang approval nila. Kabaliktara naman noon si Kuya Nilo. Wala siyang ibang ginawa kundi ang lumayo sa mga gusto ng mga magulang namin para sa kanya. Hindi siya nagpadikta sa kanila kung ano nga ba ang gagawin sa buhay niya. Oo at hindi nakapagtapos si Kuya Nilo ng pag-aaral pero maraming beses ko naman siyang nakikitang masaya. Nababawi nga lang ang sayang yon tuwing pinamumuka ng mga magulang ko na mali siya ng piniling direksyon sa buhay niya, Papadudut. Parang ang hina mo kumain ngayon, Kulin ah. Hindi ka ba nasarapan sa niluto ko? Masarap po ang luto nyo, Nay. Ay parang hindi naman. Kung hindi mo gustong niluto ko ngayon, ayos lang naman. May gusto ka bang ipaluto sa akin? Longganisa, bangus, hotdog. Nay, hindi nyo na po kailangan mag-abala. Masarap po ang niluto ninyo. Eh bakit nga hindi mo ginagalaw masyadong nasa plato mo? Parang napipilitan ka lang. Hindi po, Tay. Konti lang po sanang kakainin ko ngayon. O bakit naman? Lalabas po kasi kami ni Miguel mamaya. Nag-aaya siyang kumain sa labas tapos manonood po kami ng sine. Ay, si Engineer Miguel. Bagay talaga kayo ng nobyo mong yun. Pareho kayong may tinapos sa pag-aaral. Maganda pa ang mga trabaho ninyo. Kailan pa siya nakabalik? Kala ko nasa Singapore pa siya. Last week lang po kaya lang hindi kami nakapagkita kaagad pagdating niya kasi may dinner po sila ng family niya. Buti pa si Miguel ano. Laging inuuna ang pamilya. Parang si Colleen. Sana lahat ng anak katulad nilang dalawa. Kung kailan ganado na ako sa pagkain tsaka naman may biglang magpaparinig. Kung marunong ka lang sana gumaya kay Colleen, hindi ka na dapat pinaparinggan ngayon. Pwede naman pigilan na pagpaparinig. Hindi naman kasi kailangan yan. Eh di wag kang makinig sa mga parinig namin. Simple lang. Madali lang unawain kahit hindi ka pa nakapagtapos ng pag-aaral. Ayan na naman.
Padalawin mo naman si Miguel dito, Colin. Gusto ko siyang ipagluto ng paborito niyang tokwat baboy. Dadamihan ko ang taba, pakisabi. Ang tagal na rin nung huli ko siyang nakita eh. Mabuti pa yung ibang tao pinagluluto. Nagpaparinig ka ba, Nilo? Huwag nyo na lang din pakinggan ang mga parinig ko. Ba't talagang... Anay, makakarating po kay Miguel yung sinabi ninyo. Ako na pong bahala. Sana talaga lahat makahanap ng matinong karelasyon. Ikaw ba, Nilo? Kamusta yung nobya mong si... Ano nga ba pangalan nun? Si... Lovely po. Oo. Kamusta siya? Matagal na siyang di pumupunta rito 4 na buwan ng buntis. Binuntis mo? Meron pa bang iba? Hoy Nilo, hindi ganyan ang tamang pagsagot. Ako nga po ang nakabuntis. Palamunin ka na nga rito sa bahay. Talagang magdadagdag ka pa ng isa. Huwag kayong mag-alala. Ako lang palalamunin nyo, hindi siya kasali. Paano hindi kasali? Nabuntis mo nga. Hindi naman niya pinapaako sa akin yung bata eh. Sa kanya na lang daw. Hindi niya ako inuobligang magsustento o maging tatay dun sa bata. Matalino pala si Lovely no? Akala ko talaga tulad mong walang utak. Alam niyang wala siyang mapapala sa'yo. Tama yan. Ayoko rin naman ng obligasyon. Paalamunin niyo na nga ako rito, di ba? Kulin anak, Ano po yun, Nay? salamat at lumaki kang may utak ha. Hindi ka tulad ng iba riyan. O siya, tapusin mo na yung kinakain mo para makapag-prepare ka pa para sa date niyo ni Miguel. Hindi ako kaagad nakatayo, Papa Dudut. Nanlambot ako sa talim ng tingin ni Kuya Nilo sa akin. Wala naman akong ginawa pero parang sa akin ang sisi dahil sa mga sinabi ng mga magulang namin sa kanya. Sa palagiang pagkukumpara ni nanay at tatay kay Kuya Nilo sa akin ay naramdaman ko lalo ang distansya sa pagitan namin ni Kuya. Noong mga bata pa kami ay malapit naman kami sa isa't isa, kaya lang ay noong nagsimulang mapansin ng mga magulang ko ang katamaran ni Kuya Nilo sa pag-aaral ay doon na nagbago ang lahat. Napansin nilang hindi ganong kagaling sa eskwelahan si Kuya Nilo, samantalang ako naman noon ang laging nangunguna sa klase. Kaya yun na ang naging paraan nila para laging ikumpara si Kuya Nilo sa akin. Nung una ay hindi naman yon masyadong nakaapekto sa kanya, Papa Dudut. Kaya lang noong inaraw-araw ng mga magulang namin ang pangaral sa kanya at pagkukumpara sa aming dalawa, ay doon na nagbago ang lahat. Nawala na ang dating sigla ni Kuya Nilo. Mailap na rin siya sa amin, lalo na kay nanay. Lagi na lang siyang nakakulong sa kwarto para lang maiwasan kami. Mas lalo tuloy nagalit si nanay dahil pakaramdam nila ay gumagawa ng hindi maganda si Kuya. Pero sa totoo lang ay alam ko noon na gusto lamang niyang hindi mahusgahan ang mga magulang namin. Gusto lamang niya noon na makalayo sa mga matatalas na salita ng mga magulang namin. At higit sa lahat ay mailayo sa akin at sa mga achievement ko sa buhay. Naging ganon ang sistema hanggang sa pagtanda niya. Hindi na siya nakabawi sa pag-aaral kaya naman pinili niyang huwag na lamang tumuloy sa kolehiyo. Inasahan ko na yon at inasahan na rin yon ni nanay pero hindi nila pinadali kay Kuya ang naging desisyon nito. Lagi nilang pinapaalala kay Kuya ang pagkakamali niyang talikuran ng pag-aaral at ang kanyang kinabukasan. Papa Dudut, naniniwala kong hindi mahina ang utak ni Kuya. Hindi lang siya sumusunod sa nakagawian ng lahat. Pero alam kong malaki ang kakayahan niya sa ibang bagay. Sana lang talaga ay napagbigyan siya ni nanay na ipakita ang kanyang galing sa ibang mga bagay ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpatuloy ako sa paghakot ko ng mga magagandang bagay sa career, love life at kung saan-saan pa. Nakita yun ng mga magulang ko at tulad ng dati ay puring-puri na naman sila sa akin. Siyempre aaminin kong masarap sa pakiramdam ang mapansin ang galing. Pero may halo ring guilt dahil habang ako ang umaangat, ang Kuya Nilo ko naman ang bumabagsak. Mas lalo tuloy naha-highlight ang mga maling nagawa ni Kuya Nilo. Mas nakita ang galit at pagkadismaya ng mga magulang ko sa kanya. Kaya minsan ay parang ayoko na ring sabihin ang mga magagandang nangyayari sa akin, Papa Dudut, dahil
Kapalit noon ay ang pangungutya nila kay Kuya Nilo. Kaya lang kahit na hindi naman ako magsabi ng mga na-achieve ko ay talagang matik na kinananay na hanapan ng mali ang kuya ko. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko sa mga magulang ko at hindi ko na alam kung paano sila hihikayatin para makita ang mga magagandang bagay kay Kuya Nilo. Masyado nang madilim ang paningin nila pagdating kay Kuya. Bagsak na ang tiwala nilang makakabangon at magbabago pa siya. Katulad na lamang nung isang beses na nagkaroon ng aberya sa isang kapitbahay naming pastor. Dahil yon sa nagawa ni Kuya Nilo. Napabarangay si Kuya at nalaman yon ng mga magulang namin. At tulad nga ng inaasahan na isang damakmak na sermon ang inabot ni Kuya mula kina nanay. Hindi ko pa noon alam ang buong nangyari basta may nagpunta lamang na mga taga-barangay sa aming bahay para ipasundo si nanay. Nasa barangay hall daw si Kuya at may atraso siya sa isa sa mga kapitbahay namin. Nagmadaling gumayak ang mga magulang ko at naiwan naman ako sa bahay at hinintay na lamang silang makauwi. Medyo natagalan bago sila nakauwi ng bahay. Napahaba ang diskusyon at malamang ay walang nagpatalo sa magkabilang panig. Nung nakauwi sila ay naunang pumasok ng bahay si Kuya Nilo. Papasok na sana siya sa kanyang kwarto nang hilahin siya ni nanay para kausapin at pagalitan. Nakasunod lang si tatay at ramdam ko rin sa kanya ang galit kahit na hindi siya nagsasalita noon, Papa Dudut. Hoy Nilo! Nakakahiya ka talaga! Nakakahiya! Akala ko sanay na ako sa patapon mong buhay. Pero meron ka pa palang ibabagsak. Hindi nyo kasi maiintindihan yung nangyari eh. Ano bang hindi namin naintindihan? Ninakaw mo yung aso ni Pastor! Niligtas ko lang yung aso, Nay. Sa iba yung aso. Hindi. Pero kinuha mo, hindi ba? Kasi sinasaktan ni Pastor yung aso. Kinuha mo, di ba? Oo! Eh di magnanakaw ka! Huwag po kayong magsigawan, nakakahiya sa mga kapitbahay. Kung meron mang dapat mahiya rito, yung kapatid mong magnanakaw! Hindi ko inangkin yung aso. Tinakas ko lang dahil sinasaktan ng pastor na yon. Wala ba kayong natitirang awa sa mga sarili nyo? Ikaw nga hindi naawa sa amin ng tatay mo! Kami pang sinisigawan ni Pastor dahil sa ginawa mo! Pinagmukha mo kaming masamang magulang dahil hindi ka raw namin napalaki ng tama! Sa parte na yon, tama naman siya. Ginawa namin lahat para maituwid ang buhay mo, Nilo. Wala kang utang na loob! Ay, tay! Mabuti na lang meron pa kaming kulin na pangbawi sa mga sama ng loob namin sa'yo, Nilo! Ah, tama. Si Colleen, the golden child. Eh di siya na ang perfect. Nagawa mo pa talagang insultuhin ang kapatid mo sa ganyang kalagayan mo? Kayo ang nagtutulak sa akin para lumayo ang loob ko kay Colleen. Ikaw lang ang nagtutulak sa sarili mo para lumayo ang loob namin sa'yo. Wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo. O sige na, ako na lagi ang mali. Okay na ba tayo? Pwede na ba akong pumasok sa kwarto ko? Wala ka talagang pinagkatandaan, Nilo. Kung hindi dahil sa amin, nakakulong ka na ngayon. Eh di salamat nga. Okay na. Pwede na ba akong pumasok sa kwarto ko? Sa inaasta mo, mas lalo lang kami nawawalan ng gana sa'yo. Bahala ka magbayad ng danyos kay Pastor. Eh di ako na. Wala naman ako sinabing akuin yung ipababayad sa pastor na yon. Ang lakas ng loob mong magsabi ng ganyan? Eh wala kang ang trabaho? Parang nakakalimutan mong pinapalamon ka pa rin namin hanggang ngayon ah. Isang buwan pa lang ako nawala ng trabaho. Kung makapagsumbat kayo sa pagpapalamon sa akin. Halos buong sahod ko napupunta sa inyo dati. Tapos ngayon... Bakit pinagmamalaki mo pa talagang kakarampot na sahod mo? Kung nakapagtapos ka lang sana ng pag-aaral, hindi kami magtitiis sa katiting na sahod mo. Bukas na bukas din. Lapitan mo si Pastor at kayo na mag-usap para sa pagbabayad mo ng danyo sa kanya. Hindi na kami makikialam dahil nakakapagod ka na. Kung di ka makapagbayad, magpakulong ka na lang. Pero huwag kang lalapit sa amin para piyansahan ka ha. Kuya Nilo, may ipon pa naman ako. Hayaan mo muna ako magbayad para hindi na lumala yung gulo. Hindi na. Baka magkaroon din ako ng utang na loob sa'yo. Hindi kuya, ayos lang sa akin. Bukas ng umaga samahan mo ako, magwi-withdraw ko bago ko pumasok sa trabaho. Ako nang bahala sa'yo. Tignan mo na, Nilo. Mabuti na lang at may kapatid kang matino. Huwag mo nang masyadong itaas ang pride mo. Ako ang nagsimula ng problemang to. Ako rin ang tatapos. Salamat sa offer, Colleen.
Pero hindi na ako tatanggap kahit kailan ng tulong mula sa isa man sa inyo. Padabog na pumasok ng kanyang kwarto si Kuya Nilo Papadudut. Habang kami naman ang mga magulang ko ay natahimik na lamang sa isang sulok. Wala ni isa man sa amin ang nakuhang magsalita dahil sa huling mga sinabi ni Kuya Nilo. Nang mahimasmasan kami sa mga nangyari, ay nagpaalam ang mga magulang ko para pumasok na rin ang kanilang kwarto. Narinig ko pa silang nagtatalong mag-asawa dahil sa nangyari kay Kuya. Habang ako naman ay naiwan sa salang mag-isa. Napaupo na lamang ako sa may sofa at saka pilit na iniintindi ang sitwasyon naming pamilya. Lalo na si Kuya. Habang ginagawa yon ay hindi ko naiwasang alalahanin ang kabataan naming magkapatid. Na mga panahong maayos at payak pa ang lahat. Nang mga panahong inosente pa kaming dalawa sa mga madidilim na sulok ng aming pamilya. Tulad ng nabanggit ko sa inyo nung una ay close talaga kaming magkapatid. Wala akong ibang naging kalaro, si Kuya Nilo lang. Inalagaan niya ako at inalalayan sa mga nambubuli sa akin noon dahil nga lagi lamang akong nasa bahay at hindi marunong makisama sa ibang bata. Tuwing kaarawan ko ay laging may regalo si Kuya para sa akin noon. Iniipon niya ang baon niya sa araw-araw para may ipambili ng kahit na anong mumurahing laruan at cupcake. Napakasaya dati ng pagsasama namin. Ramdam ko noon ang pagmamahal ng kapatid ko pero nang natuto na ang mga magulang kong ikumpara kaming magkapatid ay doon na talaga nagbago ang lahat. Nakaramdam ako ng kurot habang inaalala ang mga masasakit na salita ng mga magulang ko kay Kuya sa tuwing binabalitan niyang bagsak siya sa klase. Natiis pa ni Kuya ang mga maanghang na salita ng mga magulang namin noong simula pero habang tumatagal ay doon na nagtanim ng poot si Kuya sa kanilang dalawa. Nadamay na rin ako lalo na noong masyado ng malalim ang pagkukumpara sa aming magkapatid. Hanggang isang araw ay wala na siyang biniling laruan o cupcake para sa akin. Hanggang isang araw, kahit ang simpleng pagbati ng happy birthday sa akin ay hindi na rin niya nagagawa. Hanggang isang araw, tumaas na ang pader na tinayo niya sa pagitan naming dalawa. Hanggang isang araw ay hindi ko na siya kilala, Papa Dudut. Kuya Nilo, pwede ka bang makausap? Ano na naman ba? Pwede ba akong pumasok sa kwarto mo? May sarili ka namang kwarto, di ba? Gusto lang sana kitang makausap. Pwede bang bukas na lang yan? May ginagawa pa ako eh. Please, kuya. Sige, pasok. Salamat, kuya. Wala akong upuan dito sa kwarto. Diyan ka sa sahig kung gusto mo. At pakidalian kung ano man ang sasabihin mo. Ito pala yung itsura ng kwarto mo, kuya. Maaliwalas naman pala. Pasensya na kung mali ang inaasahan mo ha. Next time huwag ka mag-alala. Guguluhin ko at dudumihan para makapasa naman ako sa expectations mo. Kuya, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Ano bang kailangan mo? Gusto ko pa rin sanang ituloy yung ipapahiram ko sa yung pambayad para sa danyos. Hindi pa ba klaro yung sinabi ko sa'yo? Na di ako tatanggap ng tulong sa inyo? Lalo na sa'yo. Huwag mo na lang isiping tulong yon. Bayaran mo na lang kapag may pambayad ka na. Wala akong pambayad. Hindi naman ako nagmamadaling maningil. Huwag mo nang ipilit sa akin yung pera mo. Kahit mamuti pang mata mo, di ko yan tatanggapin. Magkaubos na ng laway dito. Puro hindi lang ang isasagot ko sa'yo. Gusto lang naman kitang tulungan, kuya. Hindi mo kailangang gawin yan. Ay, ako pa nga tong may utang sa'yo eh. Nung bata pa tayo, di ba nabasag ko yung mamahaling vase ng nanay ng kaklase ko. Tapos ikaw yung paunti-unting nagbayad nun. Hindi ko na maalala yan. Wala na akong balak alalahanin yan. Grade 4 ako nun, di ba? Tapos ikaw kagad yung sinabihan ko kasi natatakot akong malaman ni nanay. Kaya ikaw yung una kong nilapitan. Hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako. Kalahati ng baon mo napupunta sa ipon para mabayaran yung nabasag kong vase.
Tapos tuwing hapon pagkatapos ng klase, pumupunta ka ron sa bahay ng kaklase ko para maglinis. Ilang buwan mong ginawa yon para mabayaran lang yung nabasag ko. Hindi ka na nga nakakapag-aral ng maayos kasi pagod ka na lagi eh. Sinabi ko sa'yo na ayoko nang alalahanin yan, di ba? Bigla ko lang din namang naalala ngayon. Dahil pala sa akin kaya bumabagsak ka sa klase. Hindi dahil sa'yo. Dahil sa akin. Ako ang pumili na wag mag-aral ng maayos. Kuya, Kung iniisip mo na may utang na loob ka sa akin dahil sa nangyari dati, di ko kailangang maningil. Huwag ka mag-alala. Ginawa ko lang kung ano yung sa tingin kong tama dati. kaya nga salamat doon kuya. Habang buhay kong ipagpapasalamat yun sa'yo. Dahil sa'yo hindi nalaman ni nanay ang nagawa kong mali. Niligtas mo ako. Paano kaya kung malaman ni nanay yung nagawa mong mali at di ka tanggap-tanggap? Naku, baka pagtawanan na lang namin ni nanay yung tungkol dun sa nabasag kong vase. Bayad na yung kasalanan ko ron dahil sa'yo. Hindi naman yun ang sinasabi kong maling ginawa mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Good night. Napatulala ako ng ilang segundo sa malaman na mga sinabi ni Kuya Nilo sa akin. Naghintay pa ako na dugtungan niya yon pero nagtungo na siya sa pintuan ng kwarto niya at binuksan. Hudyat na kailangan ko nang lumabas ng kwarto niya, Papa Dudut. Wala naman akong nagawa kundi ang maglakad palabas ng kwarto. Pagkalabas ko ay nilingon ko pa siya pero agad niyang sinarado ang pintuan. May gusto pa sana akong sabihin at tanungin pero dahil sinarado na niya ang pagkakataon na gawin yon ay wala akong nagawa kundi ang lumakad palayo sa kanyang kwarto. Binala ko pang pumasok na rin sa kwarto dahil late na at kailangan ko nang matulog. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit mas pinili kong lumabas ng bahay at doon nagpasyang mag-isip. Pinag-isipan ko ang huling sinabi ni Kuya Nilo. Aaminin kong naapektuhan ako sa mga sinabi niya kahit na wala namang diretsang sagot sa kung ano nga ba ang tinutukoy niya. Natagalan bago ako pumasok sa loob ng bahay dahil hindi ko magawang pakalmahin ang sarili ko. Siguro'y halos isang oras din akong nagbabad sa labas ng bahay bago ako nagpasyang pumasok. Hindi rin ako dumiretso kaagad sa kwarto at nagtungo muna ako sa kusina. Wala naman akong kailangang inumin o kainin pero sa kusina ako nakahanap ng katahimikan na sa tingin ko ay kailangan ko ng mga oras na yon. Hindi pa rin ako mapakali, Papa Dudut. Mula sa kusina ay tinignan ko ang kwarto ni Kuya Nilo. Nagtatalo ang isipan ko kung kakatok ba akong muli para ituloy namin ang naging usapan namin. O mas magandang ako na lamang ang maghanap ng sagot sa pabitin na sinabi ni Kuya sa akin. Hindi ako nakapagdesisyon ng maayos. Iba na ang kamang nararamdaman ko noon dahil alam kong may ibang ipapahiwatig sa akin si Kuya. Nanakit lamang ang ulo ko sa kakaisip at nahirapan akong makahinga. Pinilit ko ang sarili kong pumasok na ng kwarto ko para magpahinga na. Pero kahit nasa loob na ako ng kwarto at nakahiga na, sa aking kama ay nakamulat pa rin ang aking mga mata. Nakatingin ako sa kisame habang tinatansya ang aking kaba. Doon ko naisip na alam kong may alam si Kuya sa nangyayari sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan ng mga araw, ako naman ang umiwas kay Kuya Nilo. Mula noong huling pag-uusap namin ay natakot na akong lapitan siya. May hinala na ako sa kung ano yung makahulugan niyang sinabi sa akin nung huli kaming mag-usap. Kaya lang ay ayokong kumpirmahin yon sa kanya at natatakot ako sa pwede niyang sabihin sa akin. Oras na magkatotoo ang kutob ko sa mga nalalaman niya. Kaya naman ang solusyon ko noon ay ang pag-iwas sa kanya. Nagkabaligtad tuloy kami ng sitwasyon. Dati siya ang madalas na umiiwas sa akin. Tapos sa isang iglap ako naman yung natatakot na makaharap siya. Lagi kaming magkasabay na pamilya sa pagkain kahit meron kaming problema sa isa't isa. Pero naghanap ako ng mga dahilan para lamang makaiwas na makaharap siya sa hapagkainan. Natakot ako na makita siya sa sulok ng mga mata ko kahit na ilang segundo lamang.
Para kung isang dagang nagtatago sa isang pusa. Ganon eksakto ang pakiramdam ko at hindi ko alam kung hanggang kailan magtatagal yon. Hindi naman sumubok si Kuya Nilo na lapitan akong muli at hinayaan niya akong magtago. Hinayaan niyang maramdaman ko ang kaba at kinatakot ko na rin na baka may masabi siya sa aming mga magulang at doon ako sobrang nabahala. Kaya lang ay nabawi rin ang lahat lalo't alam kong kahit na anong mangyari ay hindi nila kakampihan si Kuya Nilo. Malaki ang tiwala kong hindi papanigan ng mga magulang ko si Kuya pagdating sa akin. Kahit papaano ay nakabawi naman ako sa nararamdaman kong takot. Kaya lang ay ayoko pa rin maging kampante noon dahil alam kong anytime ay pwede pa rin magsalita si Kuya. Kailangan ko lang noon na paghandaan ang araw na yon. O mas magandang gawin ay paghandaan ang gagawin ko oras na piliin niyang magsalita tungkol sa nalalaman niya sa akin. Habang hindi pa nangyayari ang araw na yon ay kailangan ko munang magpanggap na ayos lamang ako. Lalo na sa mga magulang kong bantay sarado ang bawat galaw ko. Kailangan kong simulang ipakita sa kanila noon na wala akong itinatago. Kailangan sa akin sila maniwala at hindi sa kuya ko, Papa Dudut. Bakit parang hindi ka interesado sa niluto ko, Colleen? Hindi naman po, Nay. May iniisip lang po ako sa trabaho. Ito talagang anak ko. Kahit nasa bahay na, trabaho pa rin ang nasa isip. Napakasipag talaga. Kung sana ganyan din ang panganay mo, wala sana tayong problema ngayon. Teka, asan nga ba si Nilo? Na-traffic daw. Hindi na raw makakasabay sa pagkain. Hayaan mo na yun. Matanda na siya. Hindi na kailangang alalahanin pa. Maganda rin na hindi natin makasabay. Masyadong mabigat kasama si Nilo. Parang lagi pasan ang lahat ng problema sa mundo. Ewan ko ba sa anak mong yun? Change topic na po tayo para hindi na kayo ma-stress. Ay oo, bigla akong naalala. Kanina pala nakasalubong ko si Mariel. Yung kabatch mo nung college. Opo. Kumusta po siya? Wala na po akong balita sa kanya kahit sa Facebook. Tinatanong ka. Sabi ko hindi na kita nakikita. Po? Bakit naman po ganun ang sinabi ninyo? Mukhang napariwara na sa buhay si Mariel. Pagkakita nga sa akin, imbis na kumustahin, nagtatanong kung may extra raw ba akong pera. Umuutang sa inyo? Hindi nga utang eh. Gusto lang humingi. Akala ko nung una nagbibiro pero seryoso pala. Binigyan niyo po ba? Aba syempre hindi. Kasalanan ko ba kung hindi niya pinagigi ang buhay niya? Kaya nga nung tinatanong ka niya, sinabi ko agad na wala akong balita sa'yo. Makahingang ka pa ng pera, mahirap na. Halata naman po yung pagsisinungaling ninyo. Ayos na yon para maramdaman niyang ayokong lumapit siya sa'yo. Baka mahawa ka pa niya ng kamalasan sa buhay eh. Makasali lang sa usapan niyo mag-ina ha. Maski ako, may nakasalubong pero kaklase naman ni Nilo no elementary. Si Marcos. Teka, parang naaalala ko yan. Siya ba yung laging absent sa klase at laging pinapatawag sa principal's office? Oo, siya rin yung nagnakaw ng wallet ng teacher nila ni Nilo. O anong balita sa kanya? Hindi ko na nakikita ang batang yun ah. Di ba taga kabilang barangay lang yun dati? Naisip ko nga baka nakulong na yun nung tumanda eh. Diyan ka nagkakamali. Kababalik lang galing Thailand. O anong ginawa sa Thailand? Doon ba naghasik ng lagim? May mga negosyo pala siya ng tela ron. Nakakatuwa. Umuwi lang talaga ng Pilipinas dahil sa kasal ng kapatid niya. Aba mapera na pala siya. Sino bang mag-aakalang magiging maganda ang buhay ng batang yun? Dati halos sukuan na ng mga magulang niya. Ganon din naman ang naisip ko. Kaya nga nahiya na rin ako magkwento tungkol kay Nilo noong nagtanong siya. Kunwari na lang nagmamadali na akong umuwi. Sana hindi nakahalatang umiiwas ako. Tama lang yung ginawa mo. Ganyan din ang gagawin ko kapag may nangumusta kay Nilo. Makaiwas lang talaga sa kahihiyan. Ay! Si Nilo na ngayon ang kulelat sa batch nila. Nakakalungkot lang talaga. Mabuti na lang at may pangbawi tayo sa usapan. Mabuti na lang at andyan si Colleen para mailigtas tayo sa kahihiyan. Hindi ba, Colleen? Colleen, ayos ka lang? Parang namumutla ka anak. Nahihilo ka ba?
Masama ang pakiramdam. Ayos lang po. Ituloy niyo lang po yung Buntis si Colleen! Magkakapo na tayo! Nanlaki ang mga mata ko sa narinig kong sinabi ng mga magulang ko kasunod ng pagsusuka ko. Bigla akong kinabahan dahil parang meron na ang kumpirmasyon sa nangyayari sa akin noong mga nakaraan. 2 buwan na rin kasi akong na-delay sa aking dalaw. Bukod pa doon ay meron akong kakaibang nararamdaman sa aking katawan na hindi ko maipaliwanag. Yun ang unang beses na naramdaman ko yon, Papa Dudut, at ni hindi dumampi sa isipan ko noon na baka buntis ako. Mas naisip ko pa na dahil yon sa madalas kong pagpupuyat, sa kabundok na stress na inaabot ko sa trabaho, at sa kakaisip sa mga sinabi ni Kuya Nilo. Kaya lang nang naduwal na ako sa lababo at sinabi ni Kuya na buntis ako, ay doon na ako natakot. Doon na nagkaroon ng kasagutan ng mga napapansin kong pagbabago sa katawan ko. Napailing na lamang ako at hindi makalapit muli sa lamesa. Habang narinig ko ang masayang usapan ng mga magulang ko sa hinala nilang buntis nga ako. Nakaisip na sila ng mga pangalan ng magiging apo nila. Nakaisip na rin sila kung saang ospital ako dadalhin sa araw na manganganak na ako. Nagtalo na rin sila kung mas maganda bang panganay ang babae o lalaki. Mas lalo akong nahilo at nasuka sa mga narinig ko sa kanila. Nagpaalam ako para pumunta ng CR, hindi para linisin ang bibig ko kundi para magtago sa mga naririnig ko sa mga magulang ko. Hindi ko kinatuwa ang usapan nila. Mas lalong hindi ako natuwa sa nangyari sa akin. Napaupo na lamang ako sa sahig ng banyo habang pilit na inaabot ang gripo para buksan yon. Nang mabuksan ko ang gripo at nakontento ako sa ingay na dulot ng tubig na lumalabas doon, ay saka ako umiyak. Iniyak ko ng todo ang nararamdaman kong pagkabigla at takot. Alam kong sapat ang ingay ng tubig sa gripo para mapagtakpan ang ingay ng pag-iyak ko. Hindi naman nakahalata ang mga magulang ko at natagalan din bago ako nakatayo mula sa pagkakasalampak ko sa sahig. Nang makabawi ako ng lakas, ay naghilamos ako mula sa naipong tubig sa timba at saka ako lumabas ng banyo na parang walang nangyari. Nakangiti akong sinalubong ng nanay ko at inassure akong ayos lang ang pakiramdam ko. Alam niyang normal yon dahil nangyari na yon sa kanya noong ipinagbuntis niya kami ni Kuya. Pinilit kong ngumiti at pinilit kong gumawa ng dahilan para makaiwas sa sayang nararamdaman nila. Nagpaalam ako na kung pwedeng umidlip muna. Pinayagan naman nila ako at hinayaan nang makapasok sa kwarto ko. Nakatulog naman ako kaagad dahil sa pagod ko sa pag-iyak. Pagkagising ko ay gabi na at nadatnang ko na lamang si Kuya Nilo sa mesa at kinakain ang natira naming pagkain ni Nanay Papa Dudut. Nasaan si nanay? Umalis. Saan daw nagpunta? Namili ng mga prutas. Para saan? Para sa pinagbubuntis mo. Hindi pa naman sigurado. Sigurado na yan. Kung makapag-desisyon ka, kala mo naman nandito ka kanina. Narinig ko yung mga kwento nila mag-asawa bago umalis. Parang andito na rin ako kanina. Hanggat walang kumpirmasyon sa doktor, hindi kayo pwedeng mag-decide kung anong nilalaman ng tiyan ko. Sabi mo eh. Pakialamero. Wala naman akong ginawa sa'yo ah. Anong wala? Ikaw nga yata ang dahilan kung bakit sumama ang pakiramdam ko eh. Dahil sa stress ko sa'yo, kaya na-delay ang dalaw ko. Kaya panay ang suka ko. Bakit? Ako ba nakabuntis sa'yo? Bakit di mo isisi sa boss mong nakabuntis sa'yo? Paanong... O baka naman yung assistant ng boss mo? Sino ba sa kanilang dalawa? Saan mo nakuha yung mga balitang yan? Huwag mo nang tanungin. Di rin ako aamin. So kanino nga? Kay boss o kay assistant? Huwag kang gumawa ng kwento, kuya ha? Kung gumagawa ako ng kwento, bakit ganyan ang kaba sa mukha mo? Wala kang karapatan na... Hindi mo ba alam na mali ang... Kaya sana... Ay, huwag kang umiyak dyan.
Hindi yan makakatulong sa pinagbubuntis mo. Hindi nga ako buntis! Okay, sabi mo eh. Pero paano kung buntis nga ako? Paano na to? Paano na to? E di ituloy mo kung gusto mo. Kung ayaw mo, e di palaglag mo. Pero paano Paano si nanay? Hanggang ngayon ba nag-aalala ka pa rin sa sasabihin nila? Buhay mo yan. Nagawa mo naman ang maging mabuting anak sa kanila for 30 years. Ano ba naman yung isang beses ka lang matitisod? Paano si Miguel? Ayan ang wala akong maisasagot sa'yo. Kung bakit naman kasi sa ibang lalaki ka nagpabuntis at hindi sa sarili mong boyfriend, ipaako mo na lang sa kanya. Di naman siguro makakahalata yun. Galingan mo na lang. Matagal nang walang nangyayari sa amin. Yun lang. Kanino mo ngayon pwedeng ibintang yung dinadala mo? Ibintang mo na lang kaya ron kay Pastor para makaganti naman ako sa kanya. Hindi ka man lang ba magtatanong kung bakit walang nangyayari sa amin ni Miguel? Kung bakit sa ibang lalaki ako nakabuo? Ikaw na lang ang magsabi sa akin. Ikaw nakaisip eh. Hindi mo ba ako huhusgahan? Sa kalagayan ko, may karapatan pa ba akong manghusga? Ipangako mong hindi to makakarating kina nanay, ha? Wala akong karapatan na pangunahan ka sa balitang yan kina nanay. Kalagayan mo yan. Ikaw ang una magsasabi sa kanila kapag kaya mo na. Kuya, Dalian mo magsalita, baka bumalik na si nanay. nymphomaniac ako, kuya. Ha? Hindi ko makontrol yung sex drive ko. Kung sino-sinong lalaki ang nakakaano ko. Basta kahit sinong malapit, kahit sinong maabutan ko, lalo tuwing nai-stress ako. Bakit hindi lang kay Miguel? Kasi hindi na niya ako kaya. Kaya nga kumuha siya ng trabaho sa malayo para makaiwas sa akin. Yun yung solusyon niya dahil hindi na nga niya ako mapigilan. Hindi ba niya alam na delikadong ginawa niyang yun? Delikado rin naman ako sa sarili ko, Naiintindihan ko siya kung bakit. Bakit di ka nag-ingat? Paano ka na niyan? Paano na si nanay? Ikaw na nga ang problemado na gawa mo pang isipin si nanay. Ayoko madismaya sila sa akin, kuya. Ay, lalabas muna ako. Teka, saan ka pupunta? Bibili ng pregnancy test. Hintayin mo ako, babalik ako. Nakabalik naman kaagad si kuya bago dumating ang mga magulang namin. Doon ko nakumpirma na buntis nga ako. Napaiyak na lamang ako dahil sa takot at hindi ko napaghandaan ang sitwasyon ko. Lalong hindi ko alam kung kanino ipapaako ang ipinagbubuntis ko. Alam kong kapag nalaman na ng lahat ang ipinagbubuntis ko ay isa nang masisira lahat ng pinaghirapan ko. Una ay ang tiwala ng mga magulang ko. Pangalawa ay si Miguel, pangatlo ang trabaho ko. Posibleng tanggalin ako ng boss ko kapag nalaman niyang buntis ako. Malaki din ang tsansang siya ang nakabuntis sa akin dahil ilang beses na may nangyari sa amin. Ang mahirap pa roon ay pamilyado siya at madalas din ang asawa niya sa opisina namin. Kung ang nakabuntis naman sa akin ay ang assistant niya ay mahirap din ang sitwasyon dahil may karelasyon ito sa ibang bansa at balak na nilang magpakasal pagbalik nito sa Pilipinas. Bukod sa kanilang dalawa ay marami pa akong nakasiping na ibang lalaki. Pero malakas ang pakiramdam ko na sa boss ko o sa assistant niya ang dinadala ko dahil sila lang naman ang nakailang ulit sa akin. Parang gumuho noon ang mundo ko habang iniisip ang mga posibleng mangyari oras na malaman na ng lahat ang ipinagbubuntis ko. Habang paguho ang mundo ko ay inalalaya naman ako ni Kuya Nilo. Pinaramdam niya sa akin na hindi ako nag-iisa sa mga nangyayari sa buhay ko. Hindi niya ako pinangakuan na matutulungan niya ako sa problema ko pero pinangako niyang makakasama niya ako sa mga oras na kailangan ko nang harapin ang kalagayan ko. Doon ako kahit paano nakahingin ng tulong at naramdaman na may mga taong nagmamalasakit sa akin. Mga taong hindi ako hinuhusgahan. Para ako nagbalik sa pagkabata kung saan ay kaming dalawa lagi ang magkakampi. Nakakalungkot lang na kung kailan ako nagkaroon ng malaking problema ay saka pa kami naibalik sa maayos na sitwasyong dalawa. Papadudot, hindi ko pa nasasabi sa mga magulang ko ang lahat ng mga nangyari pero alam na nilang buntis ako.
Pinakiusap ko rin sa kanila na huwag munang mababanggit ang pagbubuntis ko at kalagayan ko sa kahit na sino. Hindi pa ako nakaisip kung ano ang next move ko. Kami lamang ni Kuya Nilo ang nakakaalam sa nangyari at maski siya ay hindi rin alam ang gagawin. Kaya nga ako lumapit sa inyong programa para mabigyang linaw ang kalagayan ko. Hindi ko na kaya ang sitwasyon. Hiling ko na sa tulong ng mga masusugid mong tagapakinig sa Barangay Love Stories at ng Barangay LS 97.1 ay mabigyan ng solusyon ang kinakaharap kong problema. Sa ngayon pa lamang po ay buong puso na akong nagpapasalamat sa inyo, hindi lang sa pagbibigay ng solusyon sa problema ko kundi sa pakikinig na rin sa aking kwento. Muli maraming salamat po, ang inyong forever kapuso at kabarangay. Sa isang relasyon ay hindi sapat na isa lang ang nagmamahal ng buo. Ngunit para sa iba ay hindi madaling sabihin ang salitang tama na. Lalo na kung ang mga puso nila ay patuloy pa ring nagpapasaya ng taong dito ay sumira. Ikaw kabarangay, kaya mo pa bang mahalin ng husto ang taong nanakit sa'yo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig ngayon dito sa Barangay Love Stories. Mula nang makauwi ako rito sa Pilipinas ay naging isa na rin po akong avid listener ng mga kwento sa programa ninyong Barangay Love Stories sa Barangay LS. Madalas din po akong nakikinig sa online Papa Dudut. Ako po si Randy, 34 years old, dating nurse sa Bahrain. May mga nakapagsabi na po sa akin na medyo kahawig kong araw po si Gabby Concepcion. Kinulang lang sa height at nasobrahan ng 10 pounds. Papadudot, may nakilala po akong babae noon na itago na lang natin siya sa pangalang Jaya. Nereto lang kami ng common friends namin sa isa't isa. Gusto na raw kasi ni Jaya ng serious man. Samantalang ako naman ay 1 year ng single noon mula sa 2-year relationship ko. Nung unang date namin ni Jaya ay nagbiro pa siya na seryosong tao raw ang pinahanap niya sa kaibigan niya pero hindi niya raw alam kung bakit exact opposite ang ipinakilala sa kanya. Mahilig kasi ako magpatawa, Papa Dudut. Pero sa kabila noon ay tama naman ang mga kaibigan namin na seryoso talaga ako. Hindi ako nanliligaw ng babae nang hindi ako sigurado. Kapag nagmahal kasi ako ay ibinibigay ko lahat kaya napakahirap din sa akin ang makapag-move on. Wala rin akong history ng cheating o anumang panloloko sa mga nakarelasyon ko. Nang tumagal kami ng 4 years at medyo napag-usapan na ang para sa future namin, naisipan ko nang mag-abroad para mabilis na makapag-ipon. Matagal na panahon pa kasi ang guguguling ko sa pag-iipon kung dito ako magtatrabaho sa Pilipinas. Kahit na alam naming mahirap ang LDR ay kampante na rin naman ako kay Jaya at kampante rin ako sa sarili ko na hindi ako magpapatukso. Isa pa ay malinaw ang naging usapan naming dalawa. 5 taon lamang akong mag-iipon doon at pagkatapos ay magpapakasal na kami. At sa buong 5 taon na nasa ibang bansa ako ay proud akong sabihin na naging loyal ako kay Jaya. Yon ay kahit na may tuksong lumalapit sa akin tulad na lamang ni Bea na katrabaho ko sa Bahrain, Papa Dudut. Ikaw talaga, Randy. Nakakatawa ka. Dapat maging komedyante ka na lang eh. Siguro ang dami mo nang napasagot na babae kasi kalug ka. Nako, anong marami? 3 pa lang nagiging girlfriend ko. 2 years yung pinakamaikli ko naging relasyon. Talaga? Di nga.
Binibiro mo naman ako eh. Aray, Oh, bakit? Ano nangyari? parang may lumagotok sa likod ko eh. Sign of aging na yan. Excuse me? 30 lang kaya ako, Kuya Randy? Makakuya naman to. Umuwi ka na kasi para magpahinga. Tayo na lang naiwan dito. Ang lakas mo kasing uminom eh. May pinagdadaanan lang kaya naparami ang inom. Teka, favor naman oh. Pwedeng pahilot naman itong likod ko. Ang sakit talaga eh. Sige. Teka, tatalikod ako para mahilot mo ako ng mabuti ha. Sigurado ka bang okay lang na nahawa ko tong likod mo? Oo naman. Hihingi ba ako ng pabor kung di okay sa akin? Sige na, simulan mo na. Oh, okay. Dito ba? Yan. Grabe, ang sarap. Nakakaginhawa sa pakiramdam. Baba mo pa ng konti. Ginawa mo pa ako masahista. Uy, di naman. Diyan. Kanan mo ng konti. Ay, ang sarap. Okay na yan. Salamat Anong salamat? Akin na 1,000 mo. Hindi, seryoso ako. Nagpapasalamat ako, hindi lang dahil sa pagmasahe mo. Thank you kasi ang hirap ng LDR eh. Ikaw na lang nagpapasaya sa akin dito. Anong ibig mong sabihin? Papasa na ba akong komedyante? Hindi yun, ano ka ba? Ano kasi, yung presensya mo, malaking bagay yun sa akin. Kasi kung wala ka, baka nalunod na lang ako sa kalungkutan. Nandito lang naman ako bilang kaibigan mo. Kaya kitang damayan kung kinakailangan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Randy, pwede ba akong lumapit pa sa inupuan mo? Tabihan kita. Ha? Bakit? Lalapit na nga lang ako. Ayoko kasi na magkatapat tayo. Gusto ko magkatabi. May gusto lang kasi akong gawin eh. Sana pumayag ka. Anong gagawin mo? Sabihin mo muna. Gusto kitang halikan ngayon. Ano? Bea, may girlfriend ako. Alam mo naman yun, di ba? At ikaw, may boyfriend ka rin. Huwag mo naman akong tanggihan. Alam ko namang gusto mo rin ako eh. Kita naman sa mga kinikilos mo. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Alam mo, sige, aaminin ko. Maganda ka, malambing, hindi ka mahirap magustuhan. Pero hindi ikaw yung tipo na mamahalin ko talaga. Ayokong saktan si Jaya. Ilang taon na rin kaming dalawa. Please, kahit isang halik lang. Sige na, Randy. Hindi talaga pwede. Lasing ka lang, Bea. Kaya ka nagkakaganyan. Damot mo naman, para isang halik lang eh. Gusto ko lang naman maranasan kung paano ba maging girlfriend mo. Kahit na isang gabi lang. Lasing ka na nga talaga. Alam mo, kahit ano pang sabihin mo, hindi ko lolokohin ang girlfriend ko. Nangako ako na magiging tapat sa kanya. Kaya please naman, Bea, umayos ka. Sigurado ako, may lalaki rin yung girlfriend mo sa Pilipinas. Hindi! Huwag mong itulad sa relasyon niyo ng boyfriend mo yung relasyon namin ni Jaya. Ang mabuti pa, tumayo ka na dyan. Umuwi ka na. Ayoko! Kung ayaw mo pang umuwi, mauuna akong umalis. Bahala ka dyan. Sa hindi ko may paliwanag na dahilan ay tumatak sa akin ang mga sinabi ni Bea kahit naiinis ako sa ginawa niya. Nang mga sandaling yon kasi ay may nararamdaman na akong iba kay Jaya, Papa Dudut. Dahil sa sinabi ni Bea ay parang nagising ako sa katotohanan na may posibilidad ngang mangyari yon. Napansin ko kasing may nagbago na kay Jaya. Hindi na siya tulad ng dati na sabik sa pakikipag-usap sa akin at hindi makahintay na matapos ang trabaho ko. Papa Dudut, tunog mababaw.
Pero dahil nga LDR kami ay hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Nakita ko na may pagbabago rin sa mga pinost ni Jaya sa online. Bigla kasi siyang nagka-interes sa rock music. Kahit na ang mga paborito naman niya noon ay yung mga ballad at love songs. Nagpakulay din siya ng buhok at noong tinanong ko siya kung bakit siya nagpakulay, ang tanging sagot niya lamang ay uso raw ang ganong kulay ng panahon na yon sa Pilipinas. Ako naman po itong isang uto-uto na agad na naniwala sa mga sinasabi niya. Hanggang sa magkamali siya ng send ng message sa akin. Nabanggit niya sa message na yon ang pangalang Ralph na ini-invite niyang mag-hangout pagkatapos ng gig. Kahit na hindi ko noon nakikita, alam kong nataranta siya nang mamali siya ng pag-send sa akin. Agad ko naman siyang tinawagan para tanungin kung sino yung Ralph na tinutukoy niya sa pag-chat-chat Papa Dudut. Buti naman sinagot mo tong pag-video call ko sa'yo. Nabasa ko yung message na aksidente mong nasend sa akin. Sino ba yung Ralph na yon? Wala yun. Bahista lang yun ng gusto kong banda. Bakit kailangan mo pang ayain mag-hangout? Tsaka sino ba yung mga makakasama mo mamaya? Ano ka ba? Mga kaibigan ko lang yung makakasama ko. Ikaw kung ano-ano na naman yung iniisip mo dyan. Sino nga kasi yung Ralph? Hindi mo sinasagot yung tanong ko eh. Bakit kailangan pa siyang imbitahin? Wala nga. Huwag ka ngang paranoid. Huwag maging paranoid. Alam mo naman siguro kung gaano ko kalayo sa'yo, di ba? Tapos may iimbitahan kang lalaki para mag-hangout. Huwag ka na nga mag-isip ng kung ano dyan. Pinaimbita lang yun sa akin ng kaibigan ko. Pinaimbita, pero parang ang close na close nyo kung makapag-chat ka. Tsaka, bakit naka full makeup ka? Bakit? Masama na ba ngayon kung naka-makeup ako? Kasi hindi ikaw yan eh. At paano mo malalaman kung sino talaga ako? Huwag mong ibahin yung usapan. Sino yung Ralph na yon? At parang iniiwasan mong pag-usapan, ha? Wala nga! Paulit-ulit ka naman eh. Babe naman, 4 na taon na ako dito sa Bahrain. Ni minsan hindi kita niloko. Tandaan mo yan. Pinagbibintangan mo ba ako na niloloko kita? Ipinapaalala ko lang. Kasi pakiramdam ko madalas nakakalimutan mo na may boyfriend ka. Napaka-OA mo naman. OA na pala magpaka-boyfriend ngayon? Sa tono mo kasi parang inaakusahan mo ako na nanloloko. Alam ko limitasyon ko sa lahat ng bagay, kaya hindi mo ako kailangang paalalahanan. Sana nga. Kasi kapag ginawa mo yon, wala akong laban eh. Ang layo-layo ko. Pwede ba? Tigilan mo na yung pag-iisip niyan. Mag-hangout lang kami ng mga kaibigan ko. Yun lang yon. Sana nga. Dahil kapag may ginawa kang kalokohan, alam mo na kung anong mangyayari. Kung may tiwala ka sa akin, hindi ka mag-iisip ng ganyan. Tulad mo, nalulungkot din naman ako na malayo tayo sa isa't isa. May tiwala ako sa'yo, alam mo yan. Pero sana wag mong sirain yun para lang sa kung sinong lalaki. Lagi mong tatandaan kung gaano na tayo katagal. Kasi ako, aminado may tukso pero pilit kong nilalayuan para sa'yo. Maniwala ka man sa hindi, ganun din yung ginagawa ko. Kaya please lang, wag mo kong akusahan ng bagay na di ko naman ginagawa. Nagpaalala lang ako, babe. Kaya sana di ka makalimot. Sana, pagbalik ko, ako pa rin. Ikaw pa rin naman talaga eh. Ikaw lang kasi nag-iisip ng kung ano-ano dyan. Hindi mo naman ako masisisi. Ang layo ko sa'yo. Hindi kita mababantayan dyan. Hindi mo naman ako kailangang bantayan. Kaya ko na sarili ko. Maliban na lang kung wala ka talagang tiwala sa akin. Hindi ganun yun eh. Ayoko lang talaga na may umaaligid na lalaki sa'yo. Pwedeng ikaw wala ka namang balak na patulan sila. Pero sila, hindi tayo sigurado. Baka kulitin ka pa. At sa tingin mo, basta na lang ako papayag na kulitin ako? Ay, sabi ko nga sa'yo, kaya ko na sarili ko. Ay, sige na. Ibaba mo na. Mukhang paalis ka na eh. Oo, paalis na talaga ako. Sinagot ko lang tong tawag mo para linawin yung nangyari kanina. Sige na ha, ingat ka dyan. Bye! Ang totoo, Papa Dudut, kaya ako galit na galit ng mga panahong yon ay dahil takot na ako. 8 years na kami noon ni Jaya at 4 years pa na LDR.
Nalampasan namin lahat ng yon kaya hindi ko maisip na mawawala pa siya sa akin. Matapos lahat ng pinagdaanan namin at mga sakripisyo ko. Para akong praning na nagbabantay ng mga social media accounts niya. Nag-check na mga nagla-like at nilalike niya at kinokomentan niya sa IG. Sa awa ng Diyos ay hindi ko na siya ulit nahuli na may kinakausap na lalaki sa online. Pero nang umuwi akong muli sa Pilipinas ay doon ko na napatunayan na parang ang daming nangyari sa loob ng 1 taon mula ng huling uwi ko. Ang laki ng pinagbago ni Jaya. Kahit noong unang yakap niya sa akin, pagdating ko ay ramdam kong hindi na yon kasing higpit pa. Nung huli kaming magkita, Papa Dudut. Para bang hindi na siya ganon kasabik na makita ako. Kapag magkasama at nagde-date kami ay ramdam ko noon na parang nagpapanggap na lamang siya na masaya. Pero ang totoo ay gustong gusto na niyang matapos yon. Nang mga panahong yon, Papa Dudut, ay maraming tumatakbo sa isipan ko. Pero hindi ko naman siya magawang kumprontahin. Nang dahil lang sa mga napapansin kong mga pagbabago sa kanya ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, makalipas ang 3 linggo mula noong umuwi ako ng Pilipinas para magbakasyon, ay nangyari na nga yung pinaka-kinakatakutan ko. Hindi ko akalaing magkakatotoo yung sinasabi noon ni Bea na baka may ibang lalaki na si Jaya. Halos sumabog ang dibdib ko sa galit nang mahuli ko ang girlfriend ko. Hindi ko akalain na kahit nasa Manila na ako noon at ilang kilometro na lamang ang layo namin sa isa't isa ay kinailangan ko pa rin i-stalk ang social media account niya para malaman kung saan siya madalas pumupunta. Marami siyang hindi sinasabi sa akin noon, Papa Dudut, kaya hindi rin sumagi sa isipan ko na maaaring may relasyon na nga sila ng Ralph na yon. Dahil hindi rin naman sikat yung banda ng lalaking yon at kung saan saang pipitsuging bar lamang tumutugtog ay nahirapan din akong hanapin kung saan sila may gig. Hindi ko rin kasi alam kung tuwing kailan tumutugtog yung banda ng lalaki. Sa totoo lang ay wala sana akong pake, pero dahil mukhang may ugnayan na sila ni Jaya ay unti-unti na akong nag-imbestiga. Hanggang sa isang gabi, natsyempohan ko nga ang banda nila sa isang bar at yun na nga, Papa Dudut. Nakita ko doon si Jaya. Dahil maraming tao at kay Ralph lang siya palaging nakatingin noon ay hindi niya ako napansin. Kitang-kita ko kung gaano kalagkit ang tingin ni Jaya habang tumutugtog ang lalaking yon sa entablado. Pero wala nang masasakit pa sa nakita ko sa kalsada habang nakapark ang sasakyan ni Ralph. Sinundan ko sila roon para hulihin sa akto pagkatapos ng gig. At doon ko na sila naabutan na naghahalikan sa loob ng kotse ng lalaking yon. Nakabukas pa noon ang bintana kaya kitang-kita ko sila mula sa labas. Parang pinunit ng paulit-ulit ang puso ko habang pinapanood kung gaano sila kasabik sa isa't isa. Kinompronta ko yung lalaki at pilit na pinabababa ng kotse niya, Papa Dudut. Hoy! Umalik ka rito! Takot ka ba? Bakit ka umalis? Duwag! Randy, tama na! Nakaalis na si Ralph! Hayop ka! Napakawalang hiya mo! Randy, tama na sabi! Pinagtitinginan na tayo ng mga tao! Yun bang ibagpapalit mo sa akin? Yung duwag na yun? Di na kayo nahiya sa kababuyan nyo! Sa pampublikong lugar nyo pa naisipan maghalikan! Babe, please naman, wag dito. Wag kang mag-eskandalo rito. Talaga? Huwag ako mag-iskandalo? Wag dito, please. Ilugar mo naman yung galit mo. Ang galing mo rin no? Pag yung lampungan nyo, pwede, kahit saan. Pero yung galit ko, kailangan kong ilugar. Ewan ko sa'yo. Basta wag tayo rito mag-usap. Ikaw pa talaga may ganang magalit? Parang di ka man lang nag-guilty sa ginawa mo
Bakit? Matagal mo na bang ginagawa to? Sa nakita ko, parang sarap na sarap ka pa nga habang nakikipaghalikan ka sa kanya eh. Ano? Hinanahan ka ba? Ano, Jaya? Hindi ka na makasagot? Nahihiya ka? Mabuti naman! Tinablang ka ba ng kahihiyan? Pero huli na eh. Nahuli ko na kayo. Sorry. Sorry? Yan lang masasabi mo? 8 taon! 8 taon na yung relasyon natin. Tapos ngayon ka ba nagloko? May usapan tayo! Ano pa bang gusto mong sabihin ko? Na mahal ko siya? At ayoko na sa'yo? Ano? Anong sinabi mo? I'm sorry. Hindi. Nadala ka lang ng emosyon mo. Hindi mo siya mahal. Sorry. Pero totoo yun. Mahal ko na siya. Mahal ko na si Ralph. Hindi totoo yan, Jaya. Hindi ako naniniwala. 8 taon na tayo eh. Mas matibay yung 8 taon na yun, di ba? Hindi mo ba lubos na kilala yung lalaking yun? Randy, hindi ko ginustong malaman mo kung anong meron kami sa ganitong paraan. Pero baka mas mabuting maghiwalay na tayo. Kung itutuloy pa natin to, hindi na rin magiging tulad ng dati. Hindi eh. Tinawag mo pa akong babe kanina, di ba? Wala nang patutunguhan to. Kaya mas mabuti kung maghiwalay na lang tayo. Seryoso ka ba? Seryoso kayo magpapalit mo ako? Tatapusin mo na lang ng ganon para sa isang patapong lalaki? Hindi pa tapon si Ralph. Mahal niya yung ginagawa niya. At yun yung nagustuhan ko sa kanya. Kaya ba mahal mo na agad siya? Ha? Hindi ako naniniwala. Natukso ka lang na batulan yung lalaking yun kasi malayo ako sa'yo. Babe naman, baka nabibigla ka lang. Baka nalilito ka lang ngayon kasi ang tagal nating LDR, di ba? Naiintindihan ko naman yun eh. Matatanggap ko naman yun kung natukso ka lang. Sorry, pero yun na talaga yun. Mahal ko na si Ralph. Mas mahal ko na siya kaysa sa'yo. Babe, please. Please. Huwag naman ganito. Huwag mo kayo magpalit sa kanya. Ako yung tunay na nagmamahal sa'yo. Baka pwede pa natin pag-usapan to. Hindi na, Randy. Hindi na to kayang pag-usapan. Tapusin na lang natin to. Ganun na nga ang nangyari, Papa Dudut. Ako na ang niloko, ako pa ang nanuyo. Alam ko naman sa sarili ko noon na isang malaking katangahan ang ginawa kong yon. Nagpakababa ako para kay Jaya, para sa pagmamahal ko sa kanya. Sa tagal na kasi ng relasyon namin, sa halip na mabawasan ay mas lalo ko pa siyang minahal. Para makaiwas sa gulo at kahihiyan ay sinolo ko na lamang ang panlolokong ginawa sa akin ni Jaya. Maliban sa aming tatlo, yung mga tao lang na nakakita sa amin ang nakakaalam ng totoong nangyari. Halos 2 linggo kong sinuyo si Jaya, Papa Dudut. Nanligaw ulit ako sa kanya dahil nahiya rin si Jaya sa panlolokong ginawa niya ay wala rin siyang ibang sinabihan tungkol sa nangyaring iskandalo. Pero sa tingin ko, medyo natauhan din si Jaya dahil doon. Alam kong hindi niya rin nakalain na iiwan siya sa ere ng Ralph na yon. Lumipas nga ang 2 linggo matapos ko silang mahuli at meron na lamang akong ilang araw na natitira bago ako muling magbalik sa Bahrain. Naramdaman kong bumalik na ang loob ni Jaya sa akin. Kaya hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa. Nang mga panahong yon, Papa Dudut. Bakit dinala mo ako dito sa tabing dagat? Di mo man lang sinabi na dito pala punta natin. Dilalamig tuloy ako. Magiging espesyal kasi itong gabi na to para sa ating dalawa. At yung dagat sa harap natin, ang magiging saksi nun. Ha? Ano bang meron? Di pa naman natin anniversary ah. Di rin naman natin monthsary. Hindi nga.
Pero may mas espesyal pa ron. Sus, pabitin ka pa dyan. May sorpresa ka sa akin, no? Sabihin mo na, dali. Excited na ako. Meron nga. Pero pikit ka muna. Ikaw may paganyan-ganyan ka pa. Pero sige, pipikit na ako. O ayan na, wala na akong nakikita. Kahit i-check mo pa. Okay, eto na. Pag sinabi kong dilat, tsaka ka palang didilat, ha? Sige. Okay na. 1, 2, 3. Dilat. Ano yan? Kabibe? Puro ka talaga kalokohan. Kaya mo pala ako dinala dito Mamumulot lang yata tayo ng mga shell Kung mamumulot tayo ng shell, kanina pa sana natin ginawa. Buksan mo kaya muna. Buksan? Bakit may laman sa loob? Dami mong pakulo Eto na, bubuksan ko na. Sing-sing? Ang ganda nito! Parang ikaw. Teka, advance gift mo ba to para sa anniversary natin? Pero, bakit sing-sing? Babe, bago ko to gawin, hiningi ko na yung basbas ng mga magulang mo. Maayos ako nagpaalam sa kanila at pumayag naman sila na gawin ko to. Babe, Babe, will you marry me? Sandali. Nahihilo ko. Babe, okay ka lang ba? Nahihilo nga, di ba? Tatanong mo pa kung okay ako. Sorry. Teka, pasok muna tayo dito sa kubo. Kapit ka lang sa akin. Aalalayan kita. Ayan, upo ka muna. Ilang gabi ka na naman sigurong puyat kaya ganyan. Sabi ko naman sa'yo, matulog ka na lagi ng maaga eh. Sino bang pumupuyat sa akin? Hindi naman yun yung tinutukoy kong pagpupuyat. Ang ibig kong sabihin, yung pagbababad mo sa gadget. Inaabot ka ng madaling araw sa kaka-Facebook mo. Ano ka ba? Dati ko nang ginagawa yun. Oo na, sige na. Balik na tayo dun sa proposal ko sa'yo. Masyado ba kitang nagulat? Hindi naman. Akala ko kasi... Akala mo ano? Ano kasi... Di ba pag nagpo-propose, nakaluhod? Sinadya ko nga na di lumuhod para di mo mahalata na magpo-propose ako. Ulitin ko pa ba? Hindi na. Sige, magpakasal na tayo. Talaga? Payag ka na? Oo nga, payag na ako. Salamat, babe. Ay, akala ko talaga tatanggihan mo ako. Kaya salamat. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din naman kita. O sige na, suot mo na tong singsing sa akin para naman maging romantic kahit papano. Bakit parang di ka masaya? Di mo ba nagustuhan yung pakulo ko para sa proposal ko sa'yo? Well, alam ko namang medyo corny yung ginawa ko pero yun lang kasi naisip kong paraan para di mo agad mahulaan yung bala ko ngayong gabi. Masaya naman ako. Nagulat lang talaga. Tsaka, hindi kasi ganito yung inaasahan ko na magiging proposal mo. Gusto mo ba yung may banda? Tapos nasa isang mamahaling restaurant? Ay, pasensya ka na. Kaya ko naman yun pero sa tingin ko kasi mas magiging romantic kapag payapang dagat yung saksi sa pagpayag mo na ikasal na tayo. Hayaan mo na nga. Mas importante naman yung kasal natin. Siyempre naman. Tsaka hindi rin ako papayag na basta-basta lang yung kasal natin. Kasi pinaghandaan ko na yun. Paano ba yan? Pwede na bang i-advance yung honeymoon natin? Papadudot batid ko na nabigla ko si Jaya nang mag-propose ako sa kanya ng gabing yon. Pero pinangunahan ako ng takot. Ayokong mapunta pa siya sa iba. Selfish man kung iisipin pero sa tingin ko ay yun yung tanging paraan ko para matali na siya sa akin
at hindi na niya maisip pang makipagrelasyon sa ibang lalaki. Pero saka ko lang naisip na paano kaya kung napilitan lang si Jaya na tanggapin ang alokong kasal. Doon ko lang napagtanto na hindi ko man lang pala siya tinanong kung handa na ba siyang magpakasal sa akin. Kaya naman sa unang beses mula nang maging kami ay nakinig ako sa utak ko ng mga sandaling yon. Kahit nasa Bahrain na ako ay kinausap ko ng matino si Jaya sa video call. Ako na lang yung nagsabi na huwag na naming ituloy ang kasal. At kung gusto niya akong hiwalayan ay okay lang din. Pero sana bago siya magdesisyon, Papa Dudut, ay bigyan niya rin muna ang sarili niya ng pagkakataon para mahalin ako ulit. Pero noong nagdesisyon siya na makipag-pull off sa akin ay tila nagunaw ang mundo ko ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. 8 buwan nang nakakalipas pero hindi pa ako lubusang nakaka-move on kay Jaya. Sa panahon mula nang mag-cool off kami, palagay ko ay wala na rin siyang balak pang bumalik sa akin. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay muli akong kinontak ni Jaya. Sinabi niyang malinaw na raw sa kanyang lahat na ako ang mahal niya. At ako ang gusto niyang makasama sa panghabang buhay. Sa pagkakataong yon ay siya naman ang nanligaw sa akin at syempre hindi ko na rin pinatagal. Pumayag naman ako na magkabalikan kami. Dahil doon ay nagpasya na akong mag-resign sa trabaho ko sa Bahrain at bumalik na ako ng Pilipinas. Halos araw-araw naming pinaparamdam na mahal namin ang isa't isa mula nang magkaayos kami. Pakiramdam ko nga ay bumalik kami sa panahon noong bago pa lamang ang relasyon namin ni Jaya. Yung tipong sabik pa kami sa isa't isa at halos gabi-gabi kaming magkasama. Sa puntong yon, nasabi ko sa sarili ko na okay na. Napagdaanan na namin ang pinakamadilim na bahagi ng aming relasyon at napagtagumpayan namin yon. Matapos naming magkabalikan ni Jaya at agad din naming pinagplanuhan ang aming kasal. Sa katunayan, nagpumilit pa nga si Jaya na magpakasal kami ng mas maaga dahil sa mga susunod na buwan ay baka lumaki na siya ng husto at hindi na magkasya ang gown sa kanya. 2 months pregnant na raw kasi siya ng panahon na yon. Hindi ako handa sa balitang yon, Papa Dudut, pero tuwang-tuwa ako dahil magiging tatay na ako noon. At dahil excited nga ako ay nagpumilit ako na sumama sa kanya sa OB niya. Nung una ay ayaw niya akong pasamahin hanggang sa kalaunan ay pumayag na rin siya na ihatid ako. Pero kahit minsan ay hindi niya ako pinasama sa loob ng kwarto habang nagpapakonsulta. Medyo nagtaka nga ako noon. Pero hindi ko na yon masyadong pinagtuunan pa ng pansin, Papa Dudut. Babe, kumusta? Kumusta raw anak natin? Okay naman daw. Malusog. Ano pala yung dala mong envelope? Yan ba yung resulta Mamaya mo na lang tingnan. Sige. Ang laki na ng tiyan mo. Aabot pa raw ba sa kasal? Baka mamaya lumabas si baby sa mismong kasal pa natin, ha? Ang totoo. Sabi ni Doc, pwede na raw ako manganak anytime kasi 7 months na to. Ay, teka, magsi-CR lang ako ha. Samahan na kita. Ay, hindi, wag na. Kaya ko pa. Sige. Hintayin na lang kita dito. Sakto na iwan niya tong envelope. Check ko na lang muna habang naghihintay. Teka. Bakit 9 months yung nakalagay dito? Akala ko ba magsi-CR ka? Mamaya na lang pala pag-uwi. Mamaya na lang ba talaga? O may naiwan ka na hindi ko dapat makita? Kaya ngayon nagmamadali kang bumalik. Anong sinasabi mo? Halika na, umuwi na lang tayo. Sagutin mo muna yung itatanong ko sa'yo. Bakit ka nagsinungaling? Sabi mo 7 months ka palang nabuntis. Ang sabi dito sa papel,
9 months na pala. Kaya naman pala ganyan nakalaki yung tiyan mo. Kasi anumang oras pwede ka nang manganak. I'm sorry, Randy. Ayan ka na naman eh. Idadaan mo na naman sa sorry. Sagutin mo, kasi naguguluhan ako. Bakit 9 months ka nang buntis? 7 buwan pa lang ako dito sa Pilipinas, Jaya. Kaya ngayon pa lang aminin mo na kung sinong ama niyan. Si Ralph. Si Ralph ang ama nitong dinadala ko. Pero tinakasan niya ako. Iniwan niya ako. Ayaw niya akong panindigan. Hindi siya naniwala na siya yung ama nitong bata. Kaya ipapakargo mo sa akin yung bata? Sira ulo ka pala eh. Niloko mo na nga ako. Pinagmukha mo pa akong tanga. Patawarin mo ako sa nagawa ko. Hindi ko na mahal si Ralph. Yung nangyari sa amin, isang malaking pagkakamali lang yun. Ngayon malinaw na sa akin na ikaw talaga yung mahal ko. Kaya please naman patawarin mo na ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Please. Please. Tanggapin mo kami ng anak ko. Hindi. Matuto ka ngayon na panindigan yung ginawa mo. Please. Akala ko mahal mo ako. Diba ikakasal pa tayo? Sana. Ikakasal pa sana. Kung hindi ko nalaman na hindi akong ama niyan. Pero buti nga eh. Nalaman ko na rin agad. Kasi mas lalong masakit kung nagsasama na tayo bilang mag-asawa tapos tsaka ko palang malalaman na nagbunga yung pakikipaglandian mo sa Ralph na yun. Sorry na! Please naman bigyan mo pa ako kahit isang pagkakataon pa. Hindi na. Alam mo, mabuting tao naman ako. Pero abusado ka. Sobra ka, Jaya. Kaya ngayon, bahala ka na. Kahit na hirap ako, Papa Dudut, ay nagmatigas ako. Matapos kong ihatid si Jaya sa kanila ay hindi na ako muli pang nagpakita sa kanya. Kahit noong nanganak siya ay nilabanan ko yung kagustuhan kong puntahan siya para kumustahin. Pati na rin ang batang ipinagbuntis niya na akala ko'y sa akin. Masyadong masakit para sa akin na malamang yung batang kinakasabikan kong makita ay hindi ko naman pala anak, kundi anak niya sa ibang lalaki. Mahabang panahon niya akong niloko at marami rin yung pagkakataon na pwede niyang sabihin sa akin ang katotohanan pero itinago pa niya. Kaya pala ayaw niya akong papasukin sa loob ng clinic tuwing check-up niya, yun pala ang kadahilanan. Ayaw niyang mabuko siya sa kasinungalingan niya. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap ako ng nakakabahalang tawag mula sa kanila. Agad akong pinapunta ng magulang ni Jaya dahil 3 araw na raw siyang hindi lumalabas ng kwarto. Hindi na rin daw kumakain at hindi rin inaalagaan ang anak niya. Kahit na hiyang-hiya ang kanyang ina dahil alam nito ang tungkol sa mga nangyari ay lakas loob itong nagsabi sa akin dahil wala na raw ibang binabanggit si Jaya kundi ang pangalan ko. Nung una ay nagdalawang isip ako na puntahan siya dahil iniisip kong baka palabas lamang ngayon para magkausap kami. Sa daming beses na kasi niyang nagsinungaling sa akin, parang ang hirap na niyang paniwalaan. At nang dating ko sa bahay nila ay hindi ko po inaasahan na ganito ang mangyayari, Papa Dudut. Jaya? Jaya, ako to, si Randy. Buksan mo tong pinto. Randy!
Andy? Ikaw nga! Dumating ka! Sandali. Bakit suot mo yung wedding gown? Kasi di ba magpapakasal na tayo? Ang ganda, no? Saktong-sakto sa akin. Ano nangyari sa'yo? Bakit? Hindi mo nagustuhan tong gown ko? Ayaw mo na magpakasal, no? Sabihin mo, ayaw mo na sa akin? Ano bang pinagsasabi mo? Nakadroga ka ba? Hindi na matutuloy yung kasal natin. Alam mo naman yung dahilan kung bakit, hindi ba? Sabihin mo, pakakasalan mo pa rin ako. Ikakasal pa tayo. Ano ba? Umayos ka nga. Para kang ewan dyan. Yung anak mo mukhang pinabayaan mo na sa nanay mo. Ganyan ka ba talaga ka-irresponsable? Pagkatapos mo magloko, dadaanin mo na lang sa pagkukulong sa kwarto para takasan ang mga responsibilidad mo sa anak mo? Hindi mo pwedeng idaan na lang sa ganito lahat. Kailangan mong harapin yung buhay mo sa labas ng kwartong to. Kailangan mong magpakaina sa anak... Ayoko na. Gusto ko nang mamatay. Ayoko na. Ayoko na. Jaya, tigilan mo nga yan. Hindi nakakatuwa yung sinasabi mo. Ayoko na. Hindi ko na kaya to. Hindi ko na kaya. Okay, naiintindihan ko na yung pinagdadaanan mo ngayon. Pero sana huwag ka mag-isip ng ganun. May anak ka na. Kawawa naman siya kapag nawala ka. Kailangan ka niya. Sinong kawawa? Ako. Ako yung kawawa. Iniwan mo ako. Ang sama mo. Ang sama-sama mo. Nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Basta wala kang gagawing masama sa sarili mo, ha? At sa baby mo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Patawarin mo na ako. Tana. Oo, patatawarin kita. Pero may kailangan muna tayong gawin, ha? Okay ba sa'yo yon? Ano yun? May pupuntahan tayo. Pero kailangan mo munang maligo tsaka magbihis. Tutulungan ka ng nanay mo. Ayos ba yun sa'yo? Ayoko, malamig. Ayokong maligo. Okay, sige. Pero magbibihis ka pa rin, ha? Nanay mo na bahala sa'yo. Tapos aalis na tayo. Bakit aalis? Si baby. Paano si baby? Dito lang ako. Huwag tayo umalis. Huwag mo nang alalahanin si baby. Ako na rin bahala sa kanya. Okay si baby. Kaya dapat, okay ka rin. Hindi ka na ba galit sa akin? Hindi na. Sorry, Sorry, Jaya. Hindi ko naisip na pwede palang mangyari sa'yo to. Alam ko na walang may gusto na mangyari to. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi pa dito natatapos ang lahat sa buhay mo. Marami pang mangyayari. Marami ka pang pwedeng gawin. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Pero sana, tulungan mo rin ang sarili mo. Matapos makumpirma na nagkaproblema nga sa pag-iisip si Jaya ay minabuti naming ipagamot siya kaagad. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin siya sa ospital, Papa Dudut, dahil hindi na naman ganong kalaki ang kinikita ng mga magulang ni Jaya ay tumutulong na rin po ako sa ibang mga gastusin nila sa pagpapagamot dito. Hindi ko rin pinabayaan ang anak ni Jaya kahit na hindi ko naman ito kadugo. Sinagot ko na ang panggatas at pedya nito para hindi na magkaproblema pa ang mga magulang ni Jaya na hindi na rin alam kung saan kukuha ng pera.
Sa ganong paraan, parang tumayo na rin po akong asawa ni Jaya at ama naman para sa anak niya. Alam kong maraming hindi sasang-ayon sa ginawa kong yon. Pero may bahagi pa rin kasi sa akin na gusto ko pa rin patawarin si Jaya, Papa Dudut. Lalo na't ganon ang sinapit niya. Alam kong magiging mahirap ang buhay ni Jaya bilang isang single mother. Kaya may bahagi sa akin na gusto kong maging katuwang niya at masiguro na magiging maayos siya at ang anak niya. Mahal ko pa rin talaga siguro si Jaya, Papa Dudut. Sana may fast forward ng panahong yon para hindi ko na maranasan yung mga ganitong pagsubok at dumiretso na kaagad sa isang payapang hinaharap. At kung naroon man si Jaya sa parting yon ng buhay ko ay panahon lang ang tanging makapagsasabi. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa pagbabahagi ninyo dito sa nangungunang programa ninyo. Taus-pusong pasasalamat din po sa Barangay Love Stories sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga tulad naming nakikinig lang pero gustong magbahagi ng kwento. God bless and more power sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS 97.1 Forever. Ang inyong forever kapuso at kabarangay,